Hindi ito biro. Meron pong isang uri ng wealth ritual na tanging ang marurunong lang ang nakakaalam. Dapat po alam ninyo ito, dapat alam nating lahat para sabay-sabay tayong gawin ito ngayong May 20, 2026. Isa sa pinakamaswerteng araw yan ngayong May, kaya't hindi dapat natin pinapalagpas. Ngayon lamang po natin tatalakayin ang ritual na ito mga madam, mga sir, o ngayon lamang natin ito pag-uusapan. Sapagkat para po sa mga subscribers ko na hanggang ngayon nandyan, nakasuporta po. Para sa inyo ito mga madam, mga sir, malaki ang maitutulong nito sa ating lahat. At isa ito sa mga sekretong pamamaraan na pag-uusapan po natin para alam ninyo kung paano ninyo gagawin sa mga tahanan ninyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang May 20, 2026 ay mayroon pong swerteng araw o ito po ay tinatawag na Heaven Forgiving Day. Sa araw na yan, pwede kang gumawa ng iba't ibang uri ng wealth rituals, pwede kang gumawa ng manifestations na may kinalaman po sa wealth o mga hiling na nais mo. Dahil ito ay pinaniniwalaan na swerteng gawin sa araw na yan. At pwede mo ring ilipat yung pampaswerte mo sa araw na yan nang walang anumang magiging bad luck na mangyayari sa iyo. Pwede mo silang linisin, pwede mo silang ilipat. Bukod po sa paggawa ng mga yan, mayroon pong ritual na dapat ay ginagawa natin sa araw po ng Heaven Forgiving Day. Ito po ay tinatawag na the Wealth Water Cooking Ritual. Ano nga ba ang ritual na yan at bakit dapat nating gawin iyan? Ang wealth ritual po na ginagawa natin sa ating mga wallet, tayo naglalagay ng dahon ng laurel, naglalagay tayo ng iba't ibang uri ng pampaswerte gagaya ng bawang, coins, bigas o kung anumang uri ng pampaswerte na ginagawa natin, yan po ay swerte. Ngunit po, alam nyo ba kung paano gagamitin ang 168 na coins? Isa sa mga pamamaraan ng paggamit ng 168 na coins ay ang wealth water cooking ritual. Paano ito gagawin? Ang pamamaraan po ng paggawa ay ito. Gamit po ang 168 na coins. Unang-una maghanda ka ng kaserola, takore, o kung ano man na pwede mong gamitin. Dapat po hindi yung kaserola or takore or kawali o kung ano man pwede mong paglagyan. Dapat po hindi ito yung ginagamit mo sa araw-araw. Okay? Kailangan kung may nakatabi kang takore dyan, kaserola, yung may takip, or kawali mo may takip, pwedeng yan ang gamitin mo. Pero, wag po yung ginagamit na natin sa araw-araw. Wag po yun. Okay? So, ihanda mo po yung mga yan. Sunod, ihanda mo 168 na coins. So, any denomination mga madam, mga sir, basta mabuo po yung 168. Okay? Basta mabuo yung denomination na yan, yung number na yan, dapat po mabuo. So, kung anumang uri ng denomination nais mo, kung nais mo mamiso, pwede. So, kung ano man yung halaga na nais mo at mabubuo mo ang bilang nito ng 168 na peraso, pwede yan. Okay? So, pamamaraan po ng paggawa. Una po, yung coins lilinisin muna. Hugasan muna at tsaka po patutuyuin. Sunod, magpapakulo ka ng tubig. Kapag malapit na itong kumulo, saka mo ilalagay yung coins. Ngayon, kapag nandyan na yung coins, pakukuluin po yan ng 3 to 5 minutes. Kailangan po kumukulo siya. Ngayon, kung takuri po ang gamit mo, dapat po yung usok niya, yung steam niya, ihaharap mo sa lucky area. Okay? So, kung hindi mo alam yung personal na lucky area mo, pwede kang sumunod na lang sa Flying Star. Ngayong May po, swerte ang North at saka Southeast, swerte rin. Okay? So, kung hindi mo mahanap yung alin man dyan, dumirekta ka sa Southeast. Kung alam mo ang lucky area mo, doon mo itapat
yung steam ng pinapakuluan mo na coins. Okay? Sunod, pakukuluin ng 3 to 5 minutes. May mga pamamaraan po na ginagawa, pinapatay na nila sa apoy, binibitbit nila yung pot at nililibot sa tahanan para yung usok nito mapunta po sa buong tahanan. Ngayon, kung kayo po ay maiinitan at feeling ninyo, hindi ninyo ito magagawa dahil mainit, itapat nyo na lang siya sa kung saan nakaharap yung lucky area ninyo. Pwede yon para maiwasan po na mapaso kayo at walang anumang maging aberya sa paggawa ng ritual. Okay? Sunod po na gagawin. Yan po ay palalamigin at kapag malamig na, aalisin yung coins, patutuyuin ilalagay sa isang lalagyan. Ngayon, kapag tuyo na po, yung coins na yan ay wealth ritual mo na hindi pwedeng ibili sa loob ng 1 taon. Okay? Hindi pwedeng ibili. Pupunasan lang po yan at yan ay swerte at pinaniniwalaan na yan na activated na wealth coins. Kaya hindi siya pwedeng ibili sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, pwede na siyang ibili. Ang coins po kapag ka natuyo na, yan ay ilalagay ninyo sa isang lalagyan, pwede sa wallet, pwede sa garapon, itaas ninyo sa inyong altar, ilagay ninyo sa wealth area ninyo, sa southeast, o kung saan man po yung personal wealth area ninyo, kung alam ninyo ito, doon ninyo ilagay. Pwede rin ilagay sa wallet yan. Kaya lang, dapat po buo ang bilang niyan. Kaya, kung kaya itong i-handle ng wallet mo, yung ganyang karaming coins, pwede. Pero kung mabibigatan ka, ilagay mo na lang sa area ng wealth sector sa tahanan mo. Okay? Huwag ibibili. Kasi activated na yung coins na yan. Sunod po yung tubig. Yung tubig po ilalagay sa spray bottle at wag na wag mong itatapon yung tubig na yan. Dahil yung tubig na yan, yan ay isa sa mga activated water na mula po sa ritual na ginawa natin at ginagamit yan saan? Ispray mo yan sa doorknob mo. Kapag nakakaramdam ka ng paghina sa negosyo mo, pwede mong ispray yan sa tindahan mo, or sa mga paninda mo, mag-spray ka ng konti sa tubig niyan, pampunas mo para ma-activate po. Kung sa tingin mo matumal, okay? Sa tahanan naman, kung sa tingin mo mabagal ang oportunidad, mag-spray ka sa bintana, sa doorknob, gamitin mo siya pampunas. Okay? Huwag siyang itatapon hanggang maubos po, mga madam, mga sir, kasi ang Heaven Forgiving Day po sa 1 taon ay may bilang lang. Hindi po palaging may Heaven Forgiving Day buwan-buwan. Hindi po ganon. Okay? So isa ito sa pinakamahalaga dahil sa loob ng 1 taon, iilan lamang yung Heaven Forgiving Day. Minsan 2 lang yan, minsan 3. Okay? So napakahalaga po ng Heaven Forgiving. Kaya yung tubig na yan na mula po sa ginawa ninyong ritual, ay itatabi ninyo mga madam. Huwag ninyong basta-basta gamitin kung hindi naman kinakailangan. Kung talaga nakakaramdam ka ng matinding paghina sa business mo, sa tahanan mo, parang masyadong weak ang energies, pwede mo siyang gamitin. Okay? Kasi napakahalaga po ng ritual na ginawa natin sa araw po ng Heaven Forgiving Day. Okay? So pinag-usapan natin ito mga madam, mga sir, para sa tuwing merong Heaven Forgiving Day, gawin mo yan. Okay? So sa 1 taon, nakagawa ka na ng isa, pwedeng next year mo na gawin ulit. Kailangan lang alamin mo kung kailan tatapat ulit yung Heaven Forgiving Day sa susunod na taon. Okay? Kasi po, kung nais mo naman na gawin iyan, kung halimbawa po sa 1 taon may 2, pwede kang gumawa ng 2 niyan kung nais mo. Pero kahit isa lang, okay na yan mga madam, mga sir. Pwede rin po na i-share ninyo yung pinakuloang tubig ninyo. Share ninyo kung yung mga anak mo ay may pamilya na, nakatira na sila sa ibang bahay. Pwedeng i-share mo sila. Bigyan mo rin sila ng konti dyan sa tubig mula sa ritual na ginawa mo. Kaanak po ang sinishare. Okay? Yung hindi ninyo kaanak, wag nyo po silang isi-share. Pwedeng gumawa sila rin ng sa kanila. Pero sa magkakaanak, pwedeng i-share mo. Halimbawa po gumawa ka, pwede i-share yan sa mga anak mo na may pamilya na, may nakatira na sa ibang bahay, or sa mga kamag-anak mo, pwede mo silang i-share. Pero ingatan mo lang po ang pag-share sa ibang tao kasi baka mamaya yung wealth mo
Yun ang maibigay mo. Okay? So ingatan mo po yung pag-share sa hindi ka anak. Pero pwede namang ituro sa kanila yan kung paano yan gawin. Okay? Para gumawa na lang din sila ng para sa kanila at nang ma-share din nila sa pamilya nila kung nais nila. Okay? So ilan lamang ito mga madam, mga sir, sa dapat natin gawin ngayong May 20. Sa lahat na subscribers ko, mga madam, mga sir, maraming salamat. Lumalalim na po tayo. Malawak ang astrology at marami po tayong pwedeng gawin para makaalis tayo sa kung ano man yung kinalalagyan natin. Kung ano man yung nangyayari sa'yo, marami kang pwedeng gawin para po maiayos kung ano man yan. Kailangan lang aralin mo, lalo na kung ikaw yung mismong nasa sitwasyon at nais mong mabago yung kinalalagyan mo. Kasi pwede mo naman talagang mabago yan. Kailangan mo lang talaga ritong alamin ang mga pamamaraan para po masolusyonan kung ano man yang nais mong maalis or mabago. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga madam, mga sir. Ilan lamang to, marami pa tayong pwedeng pag-usapan. May tanong ka po, comment mo lang yan. Kapag nakita ko po yan ay aking sasagutin, mga madam. Lahat po ng tanong. Basta yan ay nabasa ko, mga madam, mga sir. Wala po akong pinipiling tanong. Lahat yan sasagutin natin kasi kaya nga nagtanong sila dahil kailangan nila ng sagot eh. Diba? So kaya nga po, lahat, kung may comment man kayo, lahat ng tanong ninyo, pag yan po ay nabasa ko, sasagutin ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat.